Diba? O, panoorin muna natin, ano ba yung sinabi niya na talagang tumindig ang balahibo ko. Sinabi ni Senator Amy. Eto ho. Together, we will bring PRRD. Wow, together we will bring PRRD. Wow, parang may kinalaman ka. Hindi, yan pa lang eh. Together we will bring PRRD. Ito yung post niya eh, nakasama yung abogado. So para talagang pinalalabas niya na she's gonna do something and I'll be part of this team to bring home Duterte. Yan po ang sinabi ni Senadora Amy Marcos matapos makipagpulong sa legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Pagkatapos ng pagpulong kasama ang legal counsel, talagang ginamit niya. Manggagamit talaga? Hindi, manggagamit talaga eh. Baliktarin natin istorya. Istoryahin natin, ha? O, baliktarin natin. Ako nakipagpulong. Ako nakipagpulong kay Attorney Kaufman. Sabi ko, at bigla ako nag-post, iuuwi namin si Duterte. Ano mararamdaman ninyo? Hindi, wag na tayo mag-ano, kasi yung iba dinadaan sa technical eh. Ikaw simpleng tao. Uy, si Banat Bay, may kinalaman. Talagang grabe ka talaga, Banat Bay. Bayani ka. Kasama ka ni Kaufman, dadalin mo ang Pangulong Duterte pabalik dito. Di ba? Yes, you would say it's not literal. I know you would say that. But, to the ordinary Filipino, yun ang magiging interpretasyon. Yung mga matatalino, hindi mabubudol doon. Pero we all know na meron siyang quote-unquote target, yung mga madaling mabudol. Kaya nga pag titignan mo yung mga comment sa akin, ang mga nakasulat doon, mga troll mga walang account, mga nakatago, walang friends. Alam mo, sabi doon, hayaan na natin tumulong si Amy na kung hindi naman dahil sa hearing ni Amy, hindi matutulungan ng pag-uwi kay Duterte. So talagang ang packaging nila ng kanilang team, whoever, sino yung mga yon, di natin alam kung sino yung mga pinuno ng mga Iminatics vlogger. Yung team nila, ganun ang tema. Tumutulong si Senator Amy sa pagpapauwi kay Duterte. Kaya nga ipinost yun with the picture of the lawyer. Now tell me, sige, kayong mag-isip. Tell me I'm wrong. Tell me na hindi intentional yung pag-post niya with a picture of the lawyer. Tapos siya nang sasabihin niya. I know. Ako alam ko na kagad yung palusot ng iba eh. Sasabihin nila, hindi yan literal. Ayan po, legal matters. Ano yun, kasi gagamitin yung sa hearing yung sigurado ko yan eh. But again, iba ang konsepto ng ICC sa konsepto natin ng korte sa Pilipinas. Hindi pa pwedeng makisawsaw ang sino man. Talagang yung abogado lang, wala nang iba. Ganon kahigpit po dyan, iba usapan dyan. Bakit nakikiklaim ka? Kasi somehow, you know na may nabudol ka. You know na may mga ordinaryong Pilipino, sorry for the term, medyo gullible. Sa Tagalog, uto-uto. Madali mong mabola. Pero hindi ho lahat. Katulad naming mga banateros at yung mga nanonood dito, mga subscriber, nag-iisip na hindi ganun yun. Huwag nating palabasin na tila meron kang trabahong ginawa. Attorney Nicholas Kaufman. Nagtungo sa The Hague, Netherlands si Marcos kasama si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang post, sinabi ng senadora na batid daw niya ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan dahil naranasan na nila ito noon. Kaya simulat sa pool ay alam daw ni VP Sara ang opinyon niya tungkol sa ani ay hindi katanggap-tanggap na sinapit ng dating Pangulo. So, biktima na naman kayo. Tingnan ninyo kung papaano niya tineturn yung tides. Tingnan nyo, ano pinalalabas niya?
Hindi, biktima rin kami ng ganyan. Biktima. Sandali, bigla kayo naging biktima? Hindi kasi, tama nga naman, pinatalsik yung pamilya nila. Pero sandali! Iba usapan ninyo. Iba yon. Taong bahay na nagpatalsik sa inyo nun. Ito, hindi taong bahay na nagpatalsik kay Duterte. Politika. Si Marcos lang, kapatid mo. Wag mo nang baguhin ang kasaysayan. Sinasabi mo na naman dito parang pareho ng ginawa kay Marcos Sr. at kay Pangulong Duterte. Magkaiba. Yung kay Marcos Sr. ayaw na ng taong bayan sa inyo. Pati yung mga sundalo ayaw na sa inyo nun. Kaya nga nagbaliktaran na nun. Yan ang katotohanan. Dito, hindi ayaw kay Duterte. Ilang tao lang. Kaya nga umiiyak yung ibang mga pulis na nanghuli, di ba? Bakit? Kasi nga po, hindi ho sila sold na dapat dalhin si Pangulong Duterte doon. Di ba? Tapos sasabihin nyo, parang pareho kayo? Biktima ka rin? Anak ng wedding, oh. Gago! Sorry Senator Amy, wag ako. Hindi mo ako madadaan sa ganyan mo. Yung mga ganyang hirit, nako po, tablado sa akin yan. Bahaging pa ni Senadora Marcos, hindi raw siya naghintay ng 39 na taon para magkamali muli. At may Marcos daw na natuto na sa kasaysayan. So ayun, ligtas na naman. May Marcos na natuto sa kasaysayan. So sa madaling salita, sila lang yun. Siya lang yun. Si BBM lang yung Marcos na yun. Ha? Na mali. Ako, maayos ako na Marcos. So, ligtas na naman ng mga Marcos. Gago! Now, kung hindi nyo ito naaamoy, ewan ko na lang sa inyo. Hindi. Kung nagpapaniwala kayo sa ganito, ewan ko na sa inyo. Magpatingin na po tayo. Basta ako, alam ko kung bakit yung iba nagpapaloko. Kasi, mahirap nga naman mabuhay ngayon, lalo na walang kita ang vlog mo. Gid pa ng senadora, hindi siya nagtungo sa The Netherlands para magdrama, kundi para tumulong na magawa ng paraan ng pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Nakadetene sa Netherlands si Duterte dahil sa Hindi daw para magdrama. Wala ka naman matutulong dyan eh. Wala ka matutulong. Umuwi ka dito, tapusin mo yung hearing yon, may matutulong ka. Yun na lang eh. Alam mo, again we are thankful. Yan na naman yung hihiring. Magpasalamat na lang kayo kay Amy kasi hiniring niya. Thankful nga ako, palakpakan. Ay, mali. Paulit-ulit kasi yung magpasalamat na lang kayo kay Amy kasi pasalamat. Gusto mo kumanta pa ako eh. Gusto mo? Kanta ako. Hindi kasi parang sige. Ito, saka kanta tayo 1 2 3. Check. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Salamat sa kaibigang mong manggagamit. Hindi. Kasi hihirit na naman iba. Magpasalamat na lang kayo. Nagkaroon pa ng hearing. Dahil kay Amy na yung hearing. Ayan nga, salamat na nga. Ulit-ulit yung salamat na yan, ha? Una sa lahat, trabaho niya yun bilang senador. Tapos pasalamat. Play! Nareklamong crimes against humanity sa International Criminal Court. Mga kapatid! Ayan. Ayan po yun. Yan po yung konteksto na yun. Okay? Ngayon... Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.